Maayong adlaw sa tanan o welcome sa ato ang tigong nining ato ang midweek service. Akong ikalipay ang pag-welcome sa tanan nga na connected nining atong online midweek service. Sa atong pagsimba, atong paminawon kaning giingon sa Salmo 145 nga nagingon, O akong Dios ug Hari, isangyaw ko ang imong pagkagamhanan, pasalamatan ko ikaw hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ikaw sa adlawng tanan, ug dayigon ko ikaw hangtod sa kahangturan. Gamhanan ang Ginoo ug ang ngayan gayod nga dayigon siya, dili matukib ang iyang gahom. Sa uban niya na mga igsoon, atong dayigon ug atong simbahon ang atong Ginoo nining nga takna karon. Let us pray. Loving God, we welcome your living presence in our midst. Share our joy and our thanks for the life you give us. With us, dance among us, pray with us, shower us with your love. Amen. Abundant God, we desire to be a part of your vine of love. Yet we confess how we have too often tried to assume your role as holy vine grower. We have judged other branches as unworthy to be connected to us, and we have tried to prune them off the true vine, saying, You don't belong, you don't produce fruit, you don't produce the right kind of fruit. Your fruit smells funny. You belong in the compost heap. By living in our comfort zones and our arrogance, we have failed to see our own bad fruit of smug self-righteousness. Can we even begin to ask forgiveness for ourselves so that the sins of our ancestors might not become the legacy of our descendants? Grant us back to abide in the true vine. Entwine us in your lay of perfect love. Amen.
Ini nga takna magampo ta. O Dios, nangamuyo kami karon alang niini nga panahon sa among pagtigom, niini tunga-tunga sa semana, ilabi na sa among mga tinguha nga madayeg namo ikaw. Salamat o Dios sa mga daghang butang nga imong gihatag kanamo. Ang lugway sa among makinabuhi, ang mga panginahanglanon sa among lawas ug sa unahuna nga din imong gisangkap kanamo adlaw-adlaw. Itagaan mo kami kaisog panahon sa mga kaluya ug kusog ug labaw sa tanan kadasig aron magpadayon ang among mga buluhaton taliwala sa mga pagsulay ug mga kabalaka. Kanunay ikaw nagapahinomdom kanamo nga musalig kami kanimo ug muduol diha kanimo labi na sa panahon nga dili na igo sa kusog o among kusog ang mga butang nga naa sa among mga kinabuhi karon. Sa karon o Dios, midangop kami kanimo uban sa imong mga katawhan pinaagi ni among pagsimba karon. Duawa ang tanan nga adunay paninglanon Ginoo sa ilang mga panimalayo asa man sila karon. Paminawa ang ilang mga pag-ampo, ipabati kanila nga bisan tuod dili kami makaanin sa simbahan, kami nadugtong diha sa among tinguha sa paghimaya kanimo o amo ikaw ang himaya o Dios nini nga among pagtigom karon. Ug nangamuyo usab kami nga imong kaayo uban kanila sa tanan. Sa among pagpamalandong Ginoo, tagai kami sa panabot, labaw sa tanan sa kasing-kasing nga andaw nga maminaw o amo usab nga gamiton kini nga mo giya sa among mga kinabuhi o Dios. Sa among pagpaminaw sa imong pulong ug sa among pagpamalandong karon. Kini among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong teksto na makita sa Juan 6, no? O kini nagkanayon, human niini mitabok si Jesus sa lawa sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong mga tawo kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa kabungtod, uban na yung mga tinun-an ug milingkod sila didto. Niadtong higayuna duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya, may tanaw si Jesus sa palibot niya o sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, mingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Felipe may tubag bisan pag mopalit kitag pan nga balig 200 ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada og 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang niining daghang tawo.
Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang sagbot nga nanubo nitong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat siya sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda. Ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Kusag hipos nila ang tanang salin sa 5 kapan nga sibada o gikaon sa mga tao nga nakapuno kinig 12 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus sa nga moduol sila kaniya o pugson siya aron himuon nilang hari. Usa mibalik siya nga naginusara ngadto sa kabungturan.
Again, mayong hapon tanan o welcome sa ato ang pagsimba ni ining atak na karon. As kasi ang text nga akong ibasa is one of the familiar, and I think I have preached this already. But however, gusto lang nato kining balikon kay daghan kayo tag makuha aning pagtulon-an, no. Importante kaning sugilanon kay naa man ni siya sa tanang ebanghelyo busa padayon usab ang atong pag-discover sa mga bag-ong mensahe alang kanatong tanan. Definitely, this story talks about a great miracle, and the miracle in itself is a story nga diin naghatag siya og understanding how can miracle or great things happen to us, no? And miracles or great things happen because of a great need, no? Kung naay mga kalisdanan, mahimo po dahil ni siyang way sa ato ang pag-experience sa ato ang kaayo sa atong Ginoo. So nining kapunon adunay mga tulo lang kabutang gusto na kong i-share kanato mahitungod nini. Of course, you know the story na is very familiar to us, but akong i-share ang mga laing aspeto nga diin I believe makatabang sa tuwa karon. Una is obviously adversity causes us to assess our resources. Adversity. What is adversity? Of course, adversity meaning those things that somehow panagbabag sa tuang tinguha or gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kana bang nga atay plano and atay paingnan kay ang atong life is always moving forward, but sometimes along the way naay murag mga babag, no? Naay mga obstacles and mga adversity somehow to discourage us or to to stop us atong journey towards whatever that is. And it is about growth and spiritual maturity or growth in terms of personal growth sa ato ang kinabuhi. Then from time to time we experience adversity. The reaction sometimes is to fear, and sometimes to get discouraged, and sometimes to worry so much because of this situation. Usay ang atong reaction ini is to pray nga mawala ni siya or mahawa ta ang situation. However, in the context karon is that this is giving us an idea on how to overcome it. And one of that is adversity is not actually maoy maghunong ka nato, but sometimes, since this will come from time to time, ang tuyo nini is to cause us or maka-encourage nato to assess our resources. There are things that we neglect, no? Especially og maayo kayo nga atong kinabuhi. There are things that we ignore, and sometimes all of a sudden unexpectedly na mahitabo. And instead of mabalaka ka, you try to assess, no? Sa magid ni siya. Because in reality, even if there are barriers, these barriers can be moved and can be removed. Ano? Pwede nimong irugon o pwede nimong alsahon o kwaon gid siya. But you cannot appreciate your strength. You cannot appreciate your need of the presence of God. You cannot appreciate even the help of other people if everything is doing well. And sometimes, adversity causes us to assess our resources. In terms of resources, dili lang ni resources in terms of material things, dili lang ni mga physical resources. It includes many things, no? Ato ang other resources na like ato ang emotional and resilience, no? That's a resource also. Kung unsa bagid katatag ang atong pagbati, unsa gid ka lig-on ang atong unahuna. Kay usay may manta nga mosalig lang ta. Kana kung walay problema, pero og nanay problema, unsa man nga klase tinuod bagid ka nga nagsalig sa Ginoo. And if you have not really given it a real consideration kanang imong mosalig ka sa Ginoo, sometimes adversity will make you think it deeply. Ya kana dayang pagsalig sa Ginoo is really important. Usahay lip service ang ato ang mga ihatag sa ubang mga aspects sa atong Christian life. No, nga God is good, God is always there. Yeah, we approve to that or we take that intellectually. No? But it's different when you are in a difficult situation. And when you are in difficult situation, you really try to understand kung tinuod ba gyud nga nagsalig ka sa imuhang gisaligan. Inana, no? If dili lig-on ang imuhang pagsalig di ay, then you know nga ana nga dapit is weak ka, no?
ana nga aspeto is di gid ka tinuod nga nagsalig. So meaning sometimes adversity can make us realize nga even though nagtuo ko, ang reality is that di magiday ko gyud nagtinuoray. If that's how you feel sometimes. Ang second point nga gusto na ko isulti is God provide resources to overcome our adversities. Kung paminaw na to ang situation is that Jesus asked Philip, no, si Filipe, unsa man ito mahimo ano yung situation. And Philip assessing, iyang i-assess, katong first, i-assess niya ang kadaghanon in terms the challenge, the adversity, or the crisis, if that is kuan. And then they look at the resources niya siya, cool, bisan pag mahatag tag 200 denarios, which at the time, dako nang gid kaay na siya, no? Dili siya paigo. It's almost more than a year, kaya ang ilahang sweldo is, inunta lang, usara ka denaryo, isa ka adlaw, no? So 200, that's 200 days, no? Pero iniyon siya, bisan pa ana, dili siya pwedeng makasarang sa mga need. Then, si Andrew, nakakita siya resources. However, ang iyang pagtanaw sa resources is dili pwede, dili paigo ang maong resources. Dili kulang ra kay gamay, no? Kay gamay ang maong need nga kuan. So, naay bata diri, pero kani siya magunsa man eh. So, you see, the way we look at our resources, but then again, ang isa is dili wala gyud makapaigo. Napoy isa is naa pero gamay. And in the end dili ra pud paigo. However, God will find a way to make use of whatever resources. And mao ni ang nahitabo, no? And sa paghatag atong gamay, diha nagsugod ang milagro kumbaga. You know, some scholars believe that others were bringing with them their provision. Ako no'y ubang tao nga kay lisod mapod sa 5,000 wala gyud nakadala og provisions. However, pag wala sila mapagawa sa ilahang gidala, kay posible sila pud mismo nahadlok nga kung ilan ning ipagawas and people start to ask sa ilaha, like for example, na mangayo dinhi, bisan pagganahan sila muhatag, knowing nga daghan kaayo ang naa didto, nagtuo sila nga dili gihapon paigo, then dili gud kay makatabang lugar. Meaning there are people nga ay na lang kay kung ato ni sugod og paghatag, di man pud maapod sa tanan. And so murag wala lugar may nagpagawa sa pagkaon until this kaning bata nga ni nag-assess siya, okay, bisag gamay ni siya. But I think even these little resources can help sa dako nga problema. And this is where the miracle is. In other words, even if naay resources, but kung dili ganita willing mo share, wala gihapoy mahimo. And there are people that in spite of their limitations, no, in spite sa ilahang difficulties, they are not supposed to be the right person nga maoy mo hatag kay kulang ang ilang resources, but they're gracious enough to share. And sometimes mo nagikinahanglan sa Ginoo. A little goes a long way in terms of when it comes to offering this to our God. And mo ni ang milagro kumbaga. Gamay ra to siya. Pero nakita sa Ginoo nga kung ihatag nimo ni makatabang og dako. Which lead us to the third point nga gusto na ko emphasize. Willingness leads to abundance. No? Willingness leads to tawag natog great things and great events. Kung atong batayan, these simple tokens of 5 loaves and 2 fish were actually multiplied, so much so that it satisfies the needs of 5,000 people, but not counting children and women. And there were more than 5,000. And it started sa gamay kay nga token. Nga naman, there was this willingness. And if you come to think of it, our life is more about God has a good plan for us, and sometimes dili nato na appreciate because kana ay babag nga nag-discourage nato, nga nag-oppress ka nato, kumbaga naghatag ka nato pain and all those things. God can do great things sa tuwang mga kinabuhi, but sometimes there
there is something that we must do from our end. Naapod tayo buhaton sa atuang before God can actually do great things. And what is that? The willingness to share whatever we have. It could be your little resources, no? It could be material, or it could be your kanang tinguha to surrender to Him. No? And I've been emphasizing this nga, unless mo surrender ta sa Ginoo, dili gud kaayo nato ma-appreciate ang presensya sa Ginoo. So that's what we need sometimes, no? The willingness to let God be part sa tuang life. Not mentally but real experience. Nga tinuod gyud natong bation sa atong kaugalingon nga ang Ginoo is there for us. Dili ma-deny naagay crisis gyud, and sometimes we are always in that mood because kay nga naman we cannot move that crisis away from us. Why? Kulang tag resources, and if only that little resources is given willingly to God, God has a unique way, mysterious way of doing miracles sa atong life. So ang ending sa story is what? There were leftovers, no? Primero walay resources nga igo. Pero sa dihang gigamit ang gamay nga resources, ang ending is there were many leftovers. Meaning the abundance is not just about kanang imong need at this time, but even manubra pa, no? Makabless pa ka sa ubang tao, and sometimes manubra pa gayon. I hope this will encourage all of us. Whatever difficulties or adversities we are facing right now, kung nagani tayo mga problema, assess our resources. Kung daghan ni siya, ato ning gamiton. Pero wala pud ta, let us be humble to recognize that we need the help of God. And let us believe, no? God will always provide us resources para dili ta mapildi. Matod pa diha, He will not test us beyond sa ato ang capacity. God will not allow that. Di po siya musugot nga mapildi ta, kumbaga. Because God is a gracious God. God is a loving God. And it only need our willingness, kumbaga, to let God be part sa ato ang journey. No? Dili lang kay manawag ra ta in times of crisis. Well, it's good. Kung natay crisis, manawag ta sa Ginoo. That's a good thing to do. But what is even better is that in crisis or in good days, we will make God part of us. And in other words, we can multiply the good things in us. Just like sa naitabo sa 5 ka pan o 2 ka isda, na multiply kini kay gihatag kini sa bata ngadto sa atong Ginoo. So I hope maka-encourage niya atong tanan. May God multiply your joys, your blessing, so you can be a blessing to other people. God bless us. We praise God by sharing the abundant fruit of God's love with our sisters and brothers throughout the world, so that every empty bowl may be filled with enough food for everyone, every empty stomach satisfied. Let us live in God's love so that our joy may be complete. Let's now give our tithes and pledges and other offerings. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Dear God, Holy Vine Grower, you are loved. May the offerings we share today be a source of hope for the poor. Help us to live out your commandment to love others,
not just because we reach out to them as our sisters and brothers, but also because as our sisters and brothers, they reach out to us as well. Amen. Magampot ha. Ginoo, nagpasalamat kami sa imong pagpahinumdom mahitungod sa pagdaog sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Niya kami, nanginahanglan kanunay sa imong pagtabang. Salamat sa mensahe, and we are willing, O Lord, to offer to you whatever resources we have, whatever capacity we have. Kay we know you can multiply this not only to glorify your name, but to bring joy to us also. So we pray for those who are in need, for those who are in difficulties. We pray for those who are sick. We remember them. O among paningkamot or pagampo nga mabati sa tanan ang imuhang kaayo, O Dios. Bless all people ani nga among pagsimba karon. We ask this in the name of Jesus, and our brothers and sisters, may God's blessing be upon all of us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.